na focus natin sa Panginoon bilang expression ng pagmamahal natin, bilang expression ng paggalang natin sa Kanya. So, konting oras lang, He deserved na ibigay natin yung the best natin. So, salamat sa Panginoon. Patuloy tayo sa series natin sa Book of Acts. Ito yung inihanda na ng Diyos para magabayan din. Hanggang ngayon, nagagamit natin. Ito yung guidelines ng mga simbahan. So, nakita natin nung last time, ang pinagaling ng Diyos ang isang lumpo, di ba? Alam natin itong lumpong to, parang since birth, 40 years old na siya, ibig sabihin 40 years ng lumpo, dinadala siya ng pamilya niya dun sa pinto ng templo para dun mamalimos. Kasi yung mga taong spiritual, kapag pupunta na simbahan, medyo open yung heart na magbigay. Kaya lang, sa 40 years na yon, nakita rin niya yung mga, siyempre, 40 years, nakikita mo yung mga nagsisimba, di ba? So, kung nakita niya yung mga iba-ibang klaseng mga tao doon, at isa sa mga taong doon, na matututunan natin dito sa umagang ito, yung mga hipokritong tao na kinasusuklaman ng Diyos na sa simula pa. At ito yung makikita natin. Pero nakita natin yung miracle ni God, pinagaling niya 40 years, pinagaling niya malinaw nung maniwala siya kay Jesus. So kung hindi ka naniniwala kay Jesus, simpleng analogy to, simpleng example, na hindi ka makatanggap ng inihanda niya maganda para sa iyo. Ang susi nun, maniwala ka, sumunod ka, at ikaw ay magkaroon ka ng relationship sa Kanya. At ito nangyari sa Kanya, after 40 years, naniwala siya kay Jesus, at natanggap niya yung miracle. Ano yung miracle? Sa ating mga Kristiyano, dito marami ng tunay na Kristiyano dito, hindi na gumagawa alos ng Diyos ang miracle. Bakit kamo? Ang buhay natin araw-araw, alam natin it's a miracle, di ba? Nagising ka, umihinga ka pa, di ba? Nagising ka, nakakaihi ka pa, di ba? Imagine mo, pag di ka na makaihi, anong mangyari doon sa tubig mo, di ba? Pero ginagawa ng Diyos ang miracle para doon sa mga, lalo na doon sa hindi pa naniniwala sa Kanya. Para maniwala sila na si Jesus ay Diyos. Kaya ito yung purpose niya. So pinagawa niya ito para, ang ginawa ni Jesus to, ng miracle, para mga taong nakakita doon sa miracle na yon, mamangha, di ba? And then ma-open yung mind nila. And then yun na yung panahon na pag nagsalita ka ng salita ng Diyos, para nakatutok na sila. So imagine mo sa sermon, di ba, meron siyang introduction, yung laman ng tinuturo natin, and then meron siyang challenge, application sa baba. At dito, ginagawa ng Diyos parati yung introduction para makuha ng tao yung attention niya. At remember, doon sa unang sermon ni Peter, ilang tao ang naniwala? 3,000. Lalaki lang yun. So isang pong babae, 1:1 na lang, 6,000 na tao yon. At ito ngayong umaga, pag-aaralan natin yung pangalawang sermon niya. Ano ang nangyari doon? So sa last week, pinag-aralan natin niya yung environment niya o yung lugar niya doon sa temple. Remember, walang building, walang ganito kasi katatapos lang parusahan ng Diyos sa mga Israelites. So remember, gumuho talaga lang ng mga building. Pero merong colonnade, yung temple ni Solomon, malaki yun, di ba, maganda. Merong parang ganon na hindi nagiba. So parang dito nakasilong yung preacher o tagapangaral, and then malawak na lugar yon, thousands of people pwede sila mag-gather. Ano yung tanda doon? Yun na ginamit ng Diyos dito, yung himala, para makuha niya yung attention ng tao. And then anong tungkol doon? Tungkol dito yung himalang ito, para yung tao makinig. At pag nakinig ka, naniwala ka, doon gagawa ng miracle ang Diyos sa buhay mo. At makikita mo, ikaw mismo, mamamangha ka, parang nababago ka. Merong transformation. Hindi mo mapipigilan yon kasi ang Diyos mismo ang gagawa doon. And then ngayong umaga, ito yung sermon, pangalawang sermon ni Peter, para sa mga nagpapatay kay Kristo. Sino man nagpapatay kay Kristo? Di sa sermon natin, mga Israelita, mga Hudyo. Sila yung chosen people, di ba? Kaya lang bakit sila pinapatay si Kristo? Kasi hindi sila naniwala sa Kanya. They maintain, naging kaaway pa sila ng Diyos. Kinanta natin kanina, pinili mong maging kaibigan ka ng Diyos, you become a friend of God, you become a child of God. Imagine mo kung anak ka ng Diyos. Na-imagine mo,
Anong gagawin ng Diyos sa'yo? Ha? Na-imagine mo yon. Ito yung namimiss ng marami. Kaya lang, hindi pipilit ni God yun. Dapat kusa kang magdidesisyon. Kailangan mong maunawaan. Kapag hindi mo naunawaan yan, malamang ang desisyon mo ay mali. So ito yung pag-aaralan natin, nasa Acts chapter 3 na tayo, karugtong ng 11 hanggang 18. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? Aba nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Hindi," sabi niya, "nilwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasya na nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at iniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatpatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangan magdusa. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Nandito po kami sa lugar na patuloy mong inaalagaan para makomportable po kami makarinig ng iyong salita. At salamat po, nasa bansa po kami na hindi po pinagbabawal to. At salamat po, O Diyos, ikaw po yung nagdala sa amin dito. Hindi po namin kagustuhan lamang. Ikaw po yung sovereign God na wala pong nangyayari na hindi ikaw po ang may kagustuhan. Kaya samahan mo po kami, ingatan mo po kami, at tulungan mo rin po ako. Alam mo po, yung puso ko hindi siya stable ngayon, pero tulungan mo po ako na magampanan ko po, O Diyos, yung gusto mo mangyari sa oras na to. Gusto ka po namin parangalan, gusto ka po namin sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Samahan mo po kami, ikaw po yung marinig po namin, ikaw po yung magturo po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Thank you, pwede pong mo po. So, pinagaling ang isang lumpo para lang makuha ng Diyos yung atensyon. At dito, maraming ginawa na sa ECF before, na may mga pinagaling sa dito, at itong mga pinagaling na to is ginamit sila ng Diyos, na sila yung mahikayat sa ibang tao na kailangan natin ang Panginoon. So 11, sabi niya, abang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. So after ng introduction ni Jesus, ito yung importante. Parang ipinapakita ng Diyos sa iyo mga kababalaghan, himala, o yung mga signs and wonders. Yung sign, parang this way, di ba? This way, o do not enter, o turn right. Pero itong mga signs na ito, ang tinuturo papunta kay Jesus lahat. Ito yung mga signs nito. So ang purpose nito, para ang tao makapag-desisyon ng tama. Anong kailangan ma-realize ng tao? Makadesisyon ng tama na meron siyang kasalanan, na hindi niya kayang bayaran ang kasalanan niya. At maramdaman niya, makonvince niya yung sarili niya, kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko ng Diyos. At ang Diyos lang ang pwedeng tumulong sa akin. So ito yung gustong marating ng Diyos sa mga puso nila. And then 12, sabi niya, nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa gayong ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan? So makikita mo dito yung humility na ginagamit siya ng Diyos, pero hindi dahilan yon para magmalaki ako.
Hindi dahilan yon para maging mataas ako. Hindi kailan maging dahilan yon para maging salbahi ako. Pinipilit nila, ginagaya natin ito, ang lahat pong nagagawa kong kabutihan dahil lamang po sa Diyos. Ito yung mapapakumbabang tinuturo ng Diyos na hindi nila kinukuha yung credit sa kanila, kundi ibinibigay nila sa Diyos kung bakit po ako merong karunungan, bigay po ng Diyos yun. Kung bakit po maganda yung boses ko, bigay po ng Diyos yun. Hindi ko sariling sikap yon. So remember, kapag naniwala ka na kay Jesus, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas, pag ako ang nag-share sa iyo, merong 5 bagay na dapat mong gawin para ikaw ay lumagong Kristiyano. Yung number 1, of course, magbasa ng Bible, manalangin, alam na natin yan, pero yung magbasa ng Bible, di ba, di pa natin nagagawa. Remember, sabi nga sa radyo, dapat pa bang i-memorize yan? Kasi ibig sabihin, dapat mag-create ka ng habit. Anong habit? Yung bisyo. Parang halimbawa, nanigarilyo ako ng isa ngayon. Tapos mamaya, nanigarilyo ako ng pangalawang sigarilyo. Later on, dahil parati ko naninigarilyo, nagkakaroon ako ng bisyo ko na yung paninigarilyo. So the same sa pagbabasa ng Bible. Magbasa ka pa konti-konti lang. Pero sunod-sunod, parang pelikula, naintindihan mo siya. Wala pong shortcut. Hindi mo kailanman maintindihan ang sinasabi ng Diyos kung hindi ka magbabasa ng sarili mo. Yung ginagawa natin dito, yung tinuturo ko sa inyo, ilang verses lang yon? 8, 9? O imaginein mo yon, isang linggo, 9, yun lang napag-aralan natin. So kailangan pa rin yung araw-araw. Ang mga youth ngayon, may challenge sa kanila, 1 chapter a day. And then later on, kapag naging habit na yon, gustong-gusto mo na magbasa, except Sunday, Monday to Saturday lang, pwede ka nang sumabay sa akin. Pag sumabay ka sa akin, mababasa mo yung Bible kada taon, cover to cover. So every year, imagine mo, nababasa mo yung Bible, buong cover to cover. Susundin mo lang yung guide na pinagawa ng Diyos sa akin. So sabi niya, makipag-fellowship sa mga kasamang Kristiyano. Kaya maganda doon sa mga maga kang pupunta rito, makipagkwentuhan ka doon sa mga Kristiyano, lalo na yung medyo matagal ng Kristiyano, and then may matututunan ka sa kanila. Hindi yung kayo na yung magkasama sa bahay, tapos pagdating dito kayo pa rin nagkukwentuhan, magkapalit na kayo ng mukha, di ba? So, punta ka ng maaga, kilalanin mo yung iba, di ba? Anong pangalan niya? Anong pangalan mo? Ako po si ganito, di ba? Dito madami yung network mo. And then pagkatapos mong magsimba, huwag kang dali-dali ng umalis. Yung iba nga ayaw magpa-picture, gaganda naman. Pagdating sa picture, nahanap ko, di ba nandito yung, ba't wala sa picture? So yung pala, dali-dali nang umalis, di ba? And then pagkatapos kumain, ito, yung iba magkakasama kayo most of the week, di ba? Subukan mo, pagdating ng kainan, tumabi ka sa hindi mo masyadong kakilala. Ito yung fellowship. And then nakikilala mo siya, nakikilala ka niya, and then nagagawa mo yung pag-grow mo, magipag-fellowship ka sa kasamang Kristiyano. And then later on, gamitin mo yung ginagawa ng Diyos, testimony mo, ipamalita mo si Kristo. Hindi ang ECF, hindi itong simbahan natin, kundi yung si Kristo na tinuturo sa ECF. So para saan man siya pumunta, ang daladala niya ay si Kristo. Hindi lang yung ECF, pangalawa lang yung simbahan ng Diyos dito. And then itong lahat na itungkol kay Kristo. Ito yung dapat maging buhay natin. At dito, kaya medyo boring kasi ito yung focus natin, puro salita ng Diyos. Kasi ang pangarap ko, ang pundasyon natin ay salita ng Diyos. Pasukan ka ng maling pagtuturo, hindi ka maliligaw kasi alam mo yung katotohanan. And then ito yung magiging protection natin. At ang pangarap ko ever since, hindi malaking simbahan. Ang pangarap ko, parati 120. Pero faithful na worshipers ni God. Hindi mo kailangan orasan. Di ba? Dati, alam nyo, nagsasara kami ng gate sa 3rd floor. Pag late ka, di ka na makakapasok. Hindi mo na kailangan gawin yung ganon. So lahat tungkol kay Kristo, siya yung, we try to become like Christ. And then, itong pag-aaralan natin, si Peter, di ba? Siya yung ginamit ng Diyos na
una kay Kristo, tapos sabi ni Kristo, ipagpatuloy natin yung sinimulan niya. And this is mostly evangelism. Kasi marami pang tao na hindi pa nila kilala si Kristo na siya lang ang daan para ako'y maligtas. And then, pero naturo sa atin in the past, pagkatapos ni Peter, sino na? And then, tinuruan tayo, lalo na sa Catholicism, na ipinasa sa papacy. Yung papa, ang head ay papa. So, alam natin na hindi siya consistent with the Bible. Kasi pagdating, kung dito talaga ipinasa ng Diyos, yung pagtuloy sa gawain na ginawa ni Kristo, tapos iniwan nila Pedro, ni Peter, dapat biblically ang tinuturo. So alam natin na hindi. So hindi dito. So kanino ipinasa yon? Kanino pinasa? Ipinasa yon doon sa mga faithful teachers and preachers of the Word. Ito yung pinipilit natin. Ito yung pinipilit kong personal na ko din gustong gawin. Na ipagpatuloy kung ano yung sinasabi ng Bible. It's not about me, kundi it's about Christ. Ito yung faithful na hanggang ngayon, pasapasa yan. At ngayon, meron tayong dalawang student pastor, di ba? Si AJ tsaka si DJ. Yun, A, J. Ito, D, J. At nalilito yung mga bata. Sabi niya, Pastor, ano si Kuya AJ? Sabi ko, DJ yun. Yun si AJ. So ito yun, kasi ang goal natin, may pagpatuloy yung paglaganap ng katotohanan. Asin yung katotohanan? Alam na natin, sabi ni Jesus, ako yung daan, ako ang katotohanan, ako yung buhay. So walang iba kundi yun. So ito yung faithful na sa next generation, pagkatapos nila, mag-mold sila ng mga next generation, di ba? Meron na kami mga youth na faithful na, mga faithful na yun sa simbahan eh. Later on sila yung magpapatuloy. Kaya importante, kung ano yung meron ako, yun lang ang ibibigay ko. Kasi I cannot give what I do not have. So ito yung pinipilit natin, it's all about Christ. And then sabi niya sa 3 John, chapter 1, 6b o half ng B hanggang 7, sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. So ito yung church. Hanggang ngayon, ito yung model ng church. Tulong-tulungan. Pero merong talagang restriction din. Yung mga, nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Yung mga tunay na Kristiyano lang. Kaya dito, natigil tayo nung COVID. Ilang taon yon. Pero ngayon, salamat sa Diyos, nagre-resume. Kaya every Sunday, meron tayong baptism kasi naipon yon. Naipon. Hindi naman natin pwedeng pagsabay-sabayin, abutin tayo ng alas 3. Alas 3 na yung lunch natin. So every Sunday, we try to accommodate 5 or 6, parang ganon. And then ang next step po noon, na sana matuloy na, before COVID, hindi namin natuloy. Ngayon matuloy na, meron opportunity for us na maging official member ng ECF. Ano ibig sabihin official member ng ECF? Ibig sabihin, kung alimbawa, 4 yung member ng ECF, meron akong 4 na mansanas, uunahin ko sila. Ibig sabihin, maalagaan ka ng simbahan. Meron kang identity. So sabi nga ni Brother John kanina, mas maganda na pastor, meron tayong ID. Sabi ko, that's a good idea. Meron tayong ID na hindi mo ikakahiya eh. Tama? Hindi ka matatakot. Kasi tama yung doctrine natin, tama yung teaching natin. Malit nga lang tayo, simple lang tayo. Pero tama yung ginagawa natin. Bakit mo masabing tama? Kasi it's biblical. Ang manual natin, ang sinusunod natin, yung sinasabi ng Bible. So hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot na baka mali yung kinakalat mo. So ito yung, sabi niya, priority ng Diyos, kahit kayo, binigyan ka na sobrang kayamanan ng Diyos, parang ginagawa nila. Sa first church sa Acts, pinagbebentahan nila yung lupa nila and then ipinagkakatiwala sa foot of the apostles. Sila yung bahala kung sino yung nangangailangan. Remember ang church nila dati doon? Wala nang taong nangangailangan. At dito, I'm trusting God.
gagawin niya. Remember, ang 120 nagsimula sa kanila, 120 sa upper room, and then after ng first preaching ni Peter, di ba? Nadagdag ng 3,000 men, dagdagan mo yung babae, 6,000, di 6,120 sila. And then dito second preaching, 6,000 ang madadagdag dito na lalaki, dagdagan mo pa ng babae. Ito yung ang Diyos ang nagdadagdag. Bakit gagawin ng Diyos yon? Kapag tama tayo. Kapag mali tayo, ang Diyos mismo iiwanan tayo. So, mahirap maging tama, pero kaya by the grace of God. Kaya ito yung pinipilit natin maging tama. Kaya pag nag-worship, yung mga kumisan, meron ako narinig na kwento. Akala ko naman inaantok na ganun. Tapos tinignan nila sa CCTV, naglalaro ng cellphone. So, parang ganon. So, of course, normal yun sa atin lahat, pero darating araw, rirespetuhin mong Diyos, hindi mo na siya gaganunin. And then, Diyos at tagapagligtas, ito yung kailangan na convince ka 100%. Na wala ka ng duda na si Kristo ay Diyos. Wala ka ng duda na wala ng ibang tagapagligtas kundi si Jesus. And then, ito pag-aaral natin ngayong umaga, ginawang 2 punto. Yung mga, ang sermon ni Peter ay tungkol sa mga nagpapatay kay Kristo, di ba? Ito yung mga, remember pagpasok ni Jesus, ito mga Hosanna, Hosanna in the highest. And then, hindi nagtagal, sabi niya, ipako sa krus yan, di ba? These are the people. These are the people na yung 10 commandments na pinipilit nilang sundin, ginawa pang 613, ginawa nila ng Diyos ng 2. Pero sila, kinakalaban nila ang mga ginagawa ng Diyos. So, pagkakasala, at pagpapatawad ang 2 puntong titignan natin sa text natin ngayong umaga. Una yung pagkakasala. Sabi niya, nilwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya na nito na palayain siya. Itong kanyang lingkod na yan, of course, Tagalog translation, copy-paste ko lang yan. Ang tunay na pag pinag-aralan mo yung Greek, yung Hebrew, mga original language yan, ito anak na lalaki ang ibig sabihin. Anak na lalaki. Sino yung anak na lalaki? Si Jesus. Anak lalaki ng Panginoon sa original translation. Kaya sabi niya, ang kanyang anak na lalaki na si Jesus. So ito yung niya. So sabi niya, itinakwil ninyo. Ito yung tinumbok ni Pedro, parang tinutumbok din sa atin. Na kaya merong utos na huwag ka magnakaw kasi ikaw ay nagnakaw na. Kaya sinabi niya huwag ka magsinungaling kasi tayo ay nagsinungaling na, yun. At ngayon, para maingatan natin maulit yun, binigyan niya tayo ng mga commandments, kumbaga. Kasalanan ng simbahan. Ito hanggang ngayon, paggrabe ng paggrabe sa simbahan. At kung magiging honest tayo, alam natin yon. Remember yung mag-asawa sa Bible na pag-aaralan natin in details. In the future, yung sa chapter 5, yung mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, di ba? Tandaan niyo yon. Nung panahon na yon, ang simbahan, di ba sabi ng Diyos ng Bible, wala nang nangangailangan. Kasi may sobra, pati yung sobra nilang property, binibenta, ibinibigay sa simbahan. Ngayon simbahan, nakikilala niyo yung may pangangailangan, sila yung binibigyan. So basically, ang resulta nun, lahat ng tao wala na in need kasi napupunuan yon. So meron dito mag-asawang ito, siyempre meron silang excess property na parang naisip nila na kami din, ibebenta namin yung property namin at i-offer din namin kay God. Napakaganda, di ba? So in-announce na nila yon. And then dumating yung panahon na ibebenta na nila yon, yung property na yon. And then, nung i-offer na nila, ginabayan ng banal na spirito ang mga apostles na merong nangyaring hindi maganda. So tinanong lang sila, nauna yung lalaki sa simbahan. And siyempre, alam na ng lahat na ito ay binenta yung property, i-offer sa simbahan. So malamang alam na ng lahat na dala niya yung pera, i-offer doon sa simbahan. Binigyan, sabi ng lingkod, ito lang ba? Ito lang ba yung pinagbenta nyo ng property? Opo. Pero ang totoo,
binawasan na nila. Nag-keep sila para sa sarili nila. And then, yun na, sabi ng apostles, bakit nyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo ginawa iyon? And then, right there and there, hinusga ng Diyos. That was Sunday. Right there and there, namatay siya. And then, kinuha ng mga naglilibing sa kanya. And then, after 30 minutes, yung asawa, siyempre, di ba, babae, di ba? Magme-makeup yan, palit-palit ng damit, ito kaya. Nalit siya ng 30 minutes. Kung sa atin yun, wala ng tao dito. Pero sa kanila, mahaba kasi yung service nila. Nalit siya ng 30 minutes. Of course, gusto niya maging presentable, wala namang masama doon. And then, i-offer nga niya yung portion ng pinagbentahan nila ng property. Tinanong uli siya ng propeta, ito lang ba ang pinagbentahan ninyo? Opo, sabi niya. Bakit ka nakikutsaba sa asawa mo? Nalukohin niyo ang banal na espiritu. Hindi kayo nagkasala sa tao, nagkasala kayo sa Diyos. Na yung asawa mo ay yung kalilibing lang. Sabi niya, nung pag-aari niyo yon, hindi naman sinabi ng Diyos na ibenta niyo yun eh. Kayo yung nagsalita nun eh. And then, nung nasa inyo yung pinagbentahan nun, sa inyo naman yun eh. So, pwede niyong ibigay, pwede niyong hindi ibigay. Sabi ng Diyos sa kanya. So, bakit niyo sinubok ang banal na espiritu? Bakit niyo kayo hindi kayo nagkasala sa Diyos, kundi nagkasala kayo sa banal na espiritu? Ayun, sabi niya, parating pa lang yung naglibing sa asawa mo. And then, right there and there, bagsak siya, namatay. Nakita ng mga naglibing sa asawang lalaki, patay, kinuha nila. Sabi ng apostles, ilibing niyo yan sa tabi ng asawa niya. Anong kasalanan nila doon? Anong kasalanan nila doon? Sabi nga ng apostles, nung sa inyo ang lupang yan, hindi naman kayo sinabi ng Diyos, benta niyo, ibigay niyo sa akin. Wala sinabi, kahit ngayon, wala sinasabi ng Diyos sa atin. Na ganon. At nung binenta niyo yan, hindi naman sinabi ng Diyos na lahat yan ibigay niyo sa akin. Wala siyang hiningi ng ganon. Anong kasalanan niyo doon? Pinamalita niyo sa tao, ibibigay niyo lahat. Pero nagsinungaling kayo. Kasalanan niya, pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling, isa sa pinakamalimit na ginagawa ng kahit na Kristiyano, ang tawag ni Jesus doon, hypocrisy. Ang ganda ng Tagalog noon. Alam mo yung Tagalog? Paimbabaw. Gusto mo, parati kang nasa ibabaw. Gagawin mo lahat, tatapakan mo lang lahat para ikaw nasa ibabaw. At ito yung hanggang ngayon po. Pag hindi tayo nag-ingat, iting malimit nating kasalanan. Yung ipokrito na kunwari, pasimba-simba ka pa, pag tinignan ng Diyos ang puso mo, wala naman siya dyan. Hindi ka naman naniwala sa Kanya. And then, nakikinig ka nga, pero hindi mo naman pinaniniwalaan. Then, sabi ka ng sabi, pagdating dito, parang banal-banal mo, hindi ka makabasag pinggan, ika nga. Nandun pa lang sa, may naririnig na ako, nagagalit na, may nagtatanungan, may nagsisigawan na. Nandun pa lang yun. Yung hypocrite na yun, ingatan po natin kasalanan ng simbahan. Ngayon, sabi mo sa akin, Pastor, bakit hindi naman katulad ng kwento mo, hindi naman sila namamatay kagad? Bakit? Binibigyan tayo ng grace ni God. Di ba sabi sa isang attribute ng Diyos, God is slow to anger. Bakit hindi niya binibigay injustice kagad? Binibigyan tayong pagkakataon. Pagkakataon na tayo mismo ma-realize natin mali tayo at kailangan natin baguhin yon. At salamat sa Diyos, hindi na ganon, na instant. Pag nagsinungaling ka, bagsak ka, patay ka. O di ba? Hindi naman natin nililibing kagad. Di ba, di nagtambak yun, nagpangitang-itan yun. Kuminsan, merong 1 week, 1 month, 2 weeks, di ba, bago ilibing. Sa panahon nila, hindi. Pag namatay ka, diretso ka sa libingan. Kaya hindi pwedeng late. Kapag pumunta ka, kasi walang lamay, pagdating mo, wala na yung bangkay. Makita mo yun, mga taong nagkakape na lang, di ba? So ito yung sabi niya, Isaiah 42:8, ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan.
So ito yung batayan din natin. At alam na natin, yung mamaya, may babaptize mamaya, isa sa mga struggle ng mga Christians, yung pag Pilipino, yung makaalis sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga rosaryo, na alam natin yan biblically, kailangan natin ma-overcome yon. Kailangan natin ang tulong ng Diyos doon. So si God Jesus, ito yung kailangan hindi lang ituro, kundi ito yung ipapamuhay mo talaga, na si Jesus ay Diyos at wala ng iba. At ang Panginoon, siya lahat. Ngayon, kinutanong natin, tao lang naman yan ginaganon tayo. Kasi kailangan niya maging tao, kasi kailangan niyang bayaran yung kasalanan natin. At ngayong araw, madadaanan din natin yon. Then 14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Sinong pinalayang ito? Si Barabas, di ba? Si Barabas convicted, criminal talaga siya. Pero itong mga tao na gustong papatay si Jesus, siya yung ipako sa krus yan, ipako sa krus na yan. At ito yung sermon ni Peter. Imagine niyo, hindi lang tinakwil mo si Jesus, yung banal, perpekto at matuwid. Kaya di ba, tayo'y nagiging matuwid hindi dahil sa effort natin. Nagiging matuwid lang tayo, parang ganito. Halimbawa si Jesus to, para isinuot ko si Jesus. So pag tinignan ako ni God the Father sa langit, ang nakikita si Jesus. Yung marumi kong pagkatao, nakatago na siya. Ito yung sinasabi niyang katuwiran o righteousness. Si Jesus lang yon. We can never be righteous. Hindi natin kayang maging matuwid sa sariling sikap lang natin. And then 15, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Pinagmulan ng buhay. Hindi lang siya yung creator. From the beginning, nandun na si Jesus, hindi pa siya nagkatawang tao. Siya yung nag-create ng lahat, ng lupa, nagbigay ng buhay sa atin, nag-create ng Eden, lahat ng yan. And then sabi niya, pinagmumulan ng buhay, hindi lang sa creation, kundi because of sin. Di ba, patay ang espiritu natin. Ang baby, buhay siya, marusog siya, pero espiritu niyan patay. Until such time na magkaroon siya ng edad, ipapaintindi, meron siyang choice. Maniwala siya kay Jesus o hindi. Ngayon sa atin, para sure tayo, inanap ko kanina meron tayong dalawang buntis eh. Si Raquel at saka nanganak na ba sila? Yung mga nandyan. Para ang ginagawa natin, meron tayong child dedication. Kasi hindi pa siya makapag-decide, baby pa siya. So ang ginagawa, dinedicate sa Panginoong Jesus para tulungan yung magulang na magabayan yung bata. Kasi bata pa siya. So yung katumbas naman ng Catholic, ito yung baptismal natin. Pero sa Bible, dapat, hindi pa maintindihan dito eh. Na kahit anong sabihin ko sa kanya. So kay Jesus, nung baby siya, dinedicate si Jesus sa temple. So ito yung ginagaya natin sa Bible. Kaya encourage you, pag may mga baby kayo, okay lang. Meron akong dito si Tina, dati member ng Nasa Gomez pa ako, kasabay ng baptism sa Catholic at saka ng dedication sa church. Kasi bakit ka mo? Kristiyano si Tina. Kaso yung problema, nire-require sa school ata yung baptismal certificate ng Catholic. Pero tayo, marami na rin tayong nasubukan, ino-honor na rin sa atin yung mga dedication certificate natin. So ito yung sabi niya, itong nagbibigay ng buhay, si Jesus to. Kaya sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako ang buhay. Yung patay na espiritu, kapag naniwala sa kay Jesus, ito yung si Jesus bubuhay doon. At pwede na makapunta ng langit yan. Pero without that, yung dead ang spirit, ang pwedeng judgment doon, eternal death sa hell. Walang katapusang paghihirap doon. Pero sabi niya, ngunit siya'y muling binuhay. Anong mararamdaman mo? Itong pinatay ninyo, itong pinapatay ninyo, binuhay muli ng Diyos. Abay, matatakot ka, di ba? Yung pinapatay mo, buhay ngayon. Anong gagawin mo sa magtatago? So, ito yung epekto ng katotohanan ng salita ng Diyos. Of course, hindi lang nagtaka, matatakot ka. Ito palang pinapatay natin, buhay na. At pwede tayong balikan at alam na natin ano yung pwedeng kabayaran sa kasalanan natin.
At saksi kami sa pangyayaring ito. Hanggang ngayon tayo ay witness o saksi. Bakit? Hindi lang sa sarili mo, nakikita mo yung ginagawang miracle ni Jesus eh. Nakikita mo, nagbabago ka, di ba? Wala ka namang effort, pero binabago ka ng Diyos. And then yung mga nakikita mong tao, binabago. And then you are a witness, saksi ka. Natutuo si Jesus. Kasi nung hindi pa Kristiyano yan, kilala ko yan eh. Grabe ang dila niyan, di ba? Parang dila ng yung ahas na, di ba dila ng ahas parang may sanga yata, may sanga, parang ganun eh. Pero yun, patutuo mo yun. So you become a witness kasi nakikita mo yung power ni God sa mga ginagawa niya. And then mula noon hanggang ngayon, lahat ay nagkasala. Alam natin, walang isa man sa atin. Lahat tayo nagkasala, hindi natin inabot yung pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. And then, kaya merong pag-asa. May pagkakasala, hindi mo maiwasan yon. Kasi from Adam and Eve, namana na natin yung kasalanan, namana natin sa ninuno natin, namana natin sa magulang natin, nadagdagan pa ng sarili nating kasalanan, di ba? Pero huwag kang mag-alala kasi may pag-asa, kasi merong pagpapatawad. Kung wala ito, kawawa tayo. Lahat tayo sa impyerno ang bagsak natin. Pero merong pagpapatawad. Sabi niya 16, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. So saan pa tayo pupunta? Hindi lang kagalingang physical, kundi kagalingang spiritual. Pinaka-importante, kagalingang spiritual. Maiksi lang ang buhay. Life is too short. 120 nga lang, di pa tayo umabot sa 120. Yung kapatid ko po, namatay kahapon, 62 lang. And then, Friday, kumatos siya. Nagmi-ministry ko ako sa isang matanda kapag Monday at saka Friday. Alam mo, nililinis ko yung matanda para bihisan. Pero ang isip ko nandun. Kapatid ko, kumatos. Sabi ko sa anak niya, sa Tarlac po siya, nagpapapasok ba sila sa ICU? Alam mo, gusto ko lang gawin, bulungan po yung kapatid ko. Kung papasukin ako sa ICU, gusto ko siyang bulungan. Pero yun po yung isa sa mga cost ng following Jesus. Hindi mahirap. Nung tinawag niya ako, ito yung tungkulin ko, lahat po secondary na lang. So hanggang ngayon, alam mo yung sabi ko sa Diyos, God, sana Lunes na lang. Sana nakauwi ako agad. So, pasensya kayo kung pag ganun siguro yung isip ko. Kung ano. At kasi tao din po ako, kahit na ibinigay ko ng Diyos, ang buhay ko sa Diyos, may mga times na tao rin po ako na may limitasyon ba. So ito sabi ng Diyos, ang kapangyarihan yon, sabi niya, hindi sa amin. Kahit dito, meron pinagaling ang Diyos dito that time na inihiga. Meron akong time dati, season by season eh. Parang pinapahiga dito, tapos tinatakpan ng kumot, tapos may mga ganong ritual. 2 years, sabi niya, salamat pastor, pinagaling mo ako. Sabi ko, hindi po ako. Natatakot ako tuwing sasabihin niya yun. Hindi po ako ang Panginoong Yesus ang nagpagaling sa inyo. Kasi ang punto niya, dapat marating natin to. Hanggang ngayon po, if you do not feel o hindi mo nararamdaman na guilty ka sa kasalanan mo, hindi mo po babaguhin. Hindi ka maniniwala kay Jesus. Until such time, makonvince ka ng salita ng Diyos na may kasalanan ka. Hindi mo kayang bayaran yon. Kailangan mo ng tagapagligtas. Only that time, pag na-reach mo yung level na yon, Panginoon, totoo po, hindi ko nga po maiwasan magkasala.
Kahit sa araw lang, hindi ko kayang maging perpekto. Tulungan mo po ako. Yun po. Yun po yung simula nun. Na ma-realize mo na may mali ka, may kasalanan ka, dun po. Dun iano ng grace ni God. Dun niya ibubuhos sa'yo yung kagandang loob niya. Pero without that, hindi po. Kahit na perfect attendance ka, kahit na matagal ka na rito, impossible po. Alam kasi ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Hindi niya tinitingnan yung panlabas natin. Kaya ito yon. Dito sa kwento natin, ang mga tao, naramdaman nila, guilty sila. Oo nga. Dati, usa-usa na tayo dyan eh. Tapos, pinagdudahan natin siya, bakit nakasakay siya sa asno? Ano ba yan? Hindi naman kabayo, dapat nakasakay siya. King, di ba? Dapat maganda yung kabayo niya, naka-robe siya ng king. Hindi sila naniwala kay Jesus. Tapos, totoo naman si Pilato nga, 6 times. 6 times na sinabi ni Pilato na hindi yan guilty. Wala akong nakikitang kasalanan dyan para patayin siya. Pang 6 time, ano pa rin? Ipako sa krus, sabi ng mga to. Itong mga nakikinig dito. Ano ginawa ni Pilato? Nagkuha siya ng planggana at tubig. Nagugas siya ng kamay. Wala akong pananagutan dyan, sabi niya. Opo, anong pangako nila? Opo, yung dugo po ni Jesus, sabi niya, ipatong po sa amin. Hanggang ngayon, marami sa atin ang ganon. Hindi mo lang alam. Kasi alam mo na ang gusto ni Jesus, pero ginagawa mo yung salungat sa gusto ni Jesus. Yun ang purpose. Na sana, sabi ni Jesus, makita mo na guilty ka. Ito yung simula. Na ikaw mismo, kusa mong gusto mong magbago. Ikaw mismo gusto mong makinig na sa ating Panginoong Yesus. So, anong dapat namin gawin? Sabi nila, yun nga, makinig lang kayo kay Jesus, tapos maniwala kayo. Alam mo yung pag sinabi ng general mo, di ba, meron tayong superior. Pag sinabi niyang talon, di talon ka. Sa PMA, nangangarap mag-aral ng PMA, di ba? Kasi may allowance ka, laki ng allowance mo, yayaman pa magulang mo, nag-aaral ka pa lang. Kaya lang, ang isa sa mga training doon, isasakay ka sa helicopter. Tapos pipiringan ka. O siyempre, meron silang nakaprogram, di ba? We are now 5,000 feet above. Ganon, we are now 1,000 feet. Tapos sabihin sa yung lundag. So naisip mo na ang taas-taas mo tapos lulundag ka. Yun ang obedience kay God. Pag sinabi niyang stop ka. Military obedience. Ang kagandahan pa, dito, hindi lang general military sinusundod mo, Diyos. So pag sinabi ng Diyos, itigil mo na yan. Mapapahama ka dyan, itigil mo na. Siyempre masakit. Siyempre ayaw mo. Magpayos ka na. Siyempre mahirap. Nakasanayan mo na yun Di ba? And then yung dila natin, di ba? Yan ang pinakamahirap pinakamahirap kontrolin, di ba? Na kapag hindi mo kinontrol, para mga palaso yung lumalabas, di ba? Yun So saan dapat natin gawin? Binigyan ka ng option Makinig ka o hindi ka makinig. Sumunod ka o sumuway ka. Di ba? Ito yun Magdasal ka o maglaro ka ng mga ML, mga games, di ba? Ito yun, option ka, binigyan ka, nasa iyo pa rin. Kaya lang, dito, tinuturo mo araw-araw, sabi ni God, tama na yan. Makinig ka na sa akin. Hindi pa nakinig ka sa akin, di ba? Meron pa akong paborito, sabi ni God na, lalo na ngayon, very fast-paced ang generation niya. Sabi ni God, be still and I will show you that I am your God. Wala kang gagawin, Mahirap yun sa generation ngayon. Wala kang gagawin. Parang ganun ka lang, masakit ang ngipin mo. Sabi, wala kang gagawin. Nandiyan lang yung buti ka sa baba, Tapos may pera ka naman, di ba? Wala kang gagawin. Ang hirap, di ba? Pero, subukan mo. Pero huwag niyo susubukan pag masakit ang ngipin. Hindi. Subukan ninyo kasi sabi ng Diyos, be still and I will show you that I am your God. Ang problema natin, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang Diyos gawin niya ang dapat niyang gawin. Ulitin ko, ang problema natin, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng Diyos magawa niya yung gusto niyang gawin sa atin.
Kasi kung minsan mas marunong pa tayo sa Kanya. Di ba? Gumawa ang Diyos ng pakwan na may buto. Ngayon, naghahanap ka ng pakwan na walang buto. O mas marunong ka pa ba sa Diyos? Yun eh. So anong dapat namin gawin? Sabi niya kay Jesus, makinig kayo at sumunod kayo sa akin. May sakit na kaluluwa, ito yung dapat maabot mo. Buhay ako, malusog ako, health conscious ako, pero i-check mo yung kaluluwa mo, pupunta ba ng langit yan? Makikita mo yan, alam mo yan eh. Alam mo yung mga laman ng isip mo eh. Alam mo yung mga nararamdaman mo eh. Yung mga inggit na yan, yung mga selos na yan. Alam mo yan, that is not from God eh. So alam mo yon, na alam mo yung espiritu mo, may sakit. At ito yung number 1. Dito hindi lang pinagaling yung may lumpo, kundi yung spirit niya para siya'y maligtas. Bonus na lang yung kagalingan ng pagkalumpo niya. Ang talagang bonus niya, naging anak siya ng Diyos at naging citizen siya ng langit. Pag namatay siya, pupunta siya ng langit, habang buhay siya, gagabayan siya ng Diyos. Ito yung magagawa noon. And then 1 John 1:9, sabi nga niya, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Hindi natin kaya maging perfect. Kaya lang nagbigay si ganyan provision na pwede mong ikumpisal yan. Pero pag naumpisal ka naman, diretso sa point, hindi mo isu-sugarcoat, hindi mo pinapagaan. Yung parang sabi, nagsinungaling ka, di ba? And then sabi mo sa Diyos, God, sorry hindi ako nagsabi ng totoo. Pinaganda mo. Ang talagang pagpapahayag ng pangungumpisal, God, forgive me. Patawarin mo po ako, naging sinungaling po ako kanina. Ang pangit sa tenga, di ba? Huwag mong i-sugarcoat, huwag pagandahin, tumbukin mo, yun ang gusto ng Panginoon. And then Holy Communion, ganun din, meron tayong observance. Salamat sa Diyos, ginagawa natin every week. Kasi nagkakasala tayo, opportunity para ihingi mo ng tawad yung kasalanan mo at hingi mo ng gabay na maalala mo kung paano binayaran ni Jesus kasalanan natin. Pero meron siyang warning. Do not take the communion in an unworthy manner. Ano ibig sabihin nun? Kagagawa ko lang ng kasalanan kaninang umaga, tapos magkukommunion ako, you are mocking God. No, huwag kang mag-communion. And then namumuhay ka ng masamang pamumuhay, huwag ka mag-communion. And then hindi ka naniniwala si Jesus na kaya siya pinatay, hindi dahil may kasalanan siya, kundi para bayaran ng kasalanan mo, hindi ka naniniwala, huwag ka munang mag-communion. Bakit? Meron siyang warning. Kapag ginawa mo yon, nag-communion ka in an unworthy manner, mali ang puso mo. Sabi niya, meron siyang sumpa. Anong sumpa nun? Sabi ng Bible, yung iba nagkasakit at yung iba sa kanila namatay na. Very clear po. Huwag po siyang, hindi po siya ritual. Hindi ka makikibagay lang. Kaya nga sabi na dito, pinapractice natin, bago ka mag-communion, manahimik ka, manalangin ka, God, kung may nakikita ko pong karumihan, meron po ako nagawang kasalanan na hindi po ako conscious. Patawarin mo po ako bago ka mag-communion para maiwasan mo po yung sumpang yon. Kasi kaya tinawag na banal na hapunan. Banal yan po yun. Maka-Diyos yan, hindi yan po ritual na ginagawa lang. So be careful po. I-respect ng usher na hindi ka magkukommunion, hindi niya aalamin anong reason mo. Pero believe me, huwag niyo po siyang gagawing ritual lang. Kasi yung kanina ginawa sa simbahan, right there and there pinatay, huwag namang gawin ng Diyos sa atin yon. Pero slow to anger ang Panginoon ngayon, pero hindi niya lalampasan. Kasi sabi niya, yet I will not leave the guilty unpunished. Meron pa rin pong kaparusahan yun. Sa Kristiyano, hindi mawawala ang kaligtasan mo, pero kailangan parusahan, kailangan disiplinahin yung maling ginagawa natin. Kaya nga, ang goal natin, kahit malit lang ang isip, maging banal na simbahan. Hindi siya yung simbahan na compromising na sinusukan ng Kristo o sinusukan ng Panginoon. We try. Hindi natin mape-perfect, but by the grace of God, alam niya we are trying our best. Unti-unti, hindi overnight, pero alam ko na igagrant ng Diyos yon. And then kaligtasan ay dumarating sa mga taong nakakaunawa sa kanilang pagiging makasalanan. Itong understanding, napaka-importante kung bakit
kahit na boring ang preaching natin, we try to understand ano yung sinasabi ng Bible, hindi yung dinadaanan lang natin. Pwede naman puro kwento, pwede naman puro illustration lang para masaya, di ba? Pero hindi eh. Nakakatakot po na puro entertainment lang. So ito sabi niya, nakakaunaw. Remember sabi ni Jesus bago siya namatay? Noong nakapako siya, anong prayer niya? Ama, patawarin mo po sila sa kanilang ginagawa. Hindi nila alam, kasi hindi nila naunawaan. Hindi nila naunawaan. So until now, kapag hindi tayo umingi ng tulong sa Diyos, kahit ako, hindi ko kayang ipaunawa sa inyo. Ang banal na Espiritu lang ang pwedeng tumulong sa ating lahat. At sa mga taong patuloy na kumakapit sa kanilang pagiging makasalanan ay walang pag-asa. Yun ang ayaw ni Jesus. Siya mismo, ayaw niyang isa man sa atin mapunta ng impyerno. Kaya hanggang ngayon, hindi siya tumitigil. Hinahanap niya yung bawat nawawala para ito ay iligtas. And then 17, mga kapatid, alam kong hindi niyo naunawaan ang inyong mga ginawa. Gayon din ang inyong mga ninuno. So we're trying to break ito. I-break. Kasi kung ikaw naunawaan mo na, yung lahat ng network mo, mapapasa mo na yon. Imagine mo yon, padaming network at kasi naiintindihan mo. Kasi kung di mo naiintindihan, mali pa rin ang ibabahagi mo sa kapwa mo. So anong sinasabi ni Jesus bago siya pinatay? Yung nga sabi niya, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggang ngayon, pinagpipray tayo ni Jesus pag nandun tayo ganon. Meron, di ba merong time talaga nagre-rebelde tayo, hindi natin alam ang ginagawa. Sabi ng magulang, anong ginagawa mo? Di ba ginaganon? Kasi di mo naintindihan na yung ginagawa mo ay mali pala. And then 18, sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo, si Jesus, ay kailangan magdusa. Again, ito yung maintindihan natin. Hindi siya pinatay dahil may kasalanan siya. Pinatay siya dahil sa akin, dahil sa iyo. Ito yung dapat maintindihan mo. At dapat maunawaan mo yon at dapat i-treasure mo yon. Na kaya namatay doon para sa iyo eh. Pero kung minsan pinagdidibatihan pa, matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Hindi dapat patayin. Nagkatawang tao siya. Pero never, kahit isa hindi siya nagkasala. Kasi hindi nawala ang pagka-Diyos niya. So hindi siya pwede magkasala. Kaya niya yon. Pero tao lang tayo, hindi pwedeng hindi tayo magkasala. Pero wag kang problema, walang problema kasi nagbigay si God ng way out. Yung kumpisal. Ikumpisal mo ang kasalanan, humingi mo ng tawad, patatawarin kanya. Yun ang sinasabi niyang grace. Alam natin grace, kagandahang loob. Ano yung grace, kagandahang loob? Yung ibinibigay sa iyo na you do not deserve. Nakuha niyo? Hindi ka karapat-dapat, pero ibinigay sa iyo. Ang kaligtasan natin, grace yun. Di ba may kasalanan tayo? Di ba? Kahit anong gawin mo naman, hindi mo na maa-undo yung ginawa mo in the past, di ba? Kasalanan mo na yun eh. Pero grace lang ni God, kahit na dapat tayong lahat pupunta ng impyerno, binigyan tayo ng kagandahang loob niya, regalo niyang buhay na walang gan. Choice mo na lang yon. Kaya lang, hindi mo maluloko yon. Kahit sabihin mong, ganito, ibigay ko sa iyo regalong ito, tapos tanggapin mo, tapos titingnan ng Jesus sa puso mo, wala naman siya doon. Sino pinagluloko mo? Sabi niya, alam niya yon. So kahit ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Kung naintindihan mo yan, kamo, tanong mo. Kasi tinitingnan Diyos yung puso mo, di ba? Yun eh. So ano yung nasa puso mo ngayon? Ito importante. Na kahit na marami nang matagal ka na rito, baka wala pa naman si Jesus diyan. Kasi bakit? Kung walang transformation, aba ikaw mismo magduda ka. Matakot ka. Baka akala mo lang nandyan yung banal na spirito, pero ang totoo wala pa. Kasi anong evidence nun? Hindi lang yung naging maganda ugali mo, kundi ang evidence to yung kabanalan doon, magkakaroon ng pagbabago o transformation yung buhay mo. Kasi inabot mo to. Na alam mo, Panginoon, guilty po ako. Panginoon, may kasalanan po talaga ako. At hindi po ako umihinto. Kahit anong gawin ko po, nagkakasala pa po ako. Yun. Pag inabot mo yun, tutulungan ka ng Diyos. Kasi pag umabot mo yun yung pagsisisi. Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko po talaga kaya. Ito po yun, yung grace ni God mag-a-abound sa atin. So again, yung sermon na ginawa ni Peter para sa nagpapatay kay Kristo, may pagkakasala, lahat tayo.
At least naintindihan natin. Pero huwag kang mag-alala, merong pag-asa kasi merong kapatawaran. At si Jesus yun. Walang iba. Wala tayong ibang pupunta. Salamat sa Diyos. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na napakabuti mo po. Hindi ka po tumitigil at mangyari po ang lahat ng hangaring mong mabuti. You're a good God, kaya lahat po ng ginagawa mo ay para sa kabutihan po namin. Salamat po Diyos sa biyaya mo po sa amin. At Dinadalain ko pong bawat isa, O Diyos, na patuloy ka pong mangusap sa bawat isa po sa amin. At tulungan mo po kami na makinig, maniwala at sumunod po sa iyo. Mangyari po ang iyong mabuting kalooban dito sa simbahan mo. Ito pong ACF Center. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo. Ang simbahan mo po, kaming mga tao dito sa ACF Center na naniniwala po sa iyo. So patuloy ko pong mangusap sa aming lahat. At salamat po na opportunity na ma-observe po namin yung Holy Communion. Nawa, O Diyos, malugod ko po sa gagawin po namin individually. Mangusap ka po sa amin. Turuan mo po kami na yung tamang pagkukommunion po. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong